Good day guys. So may isang nagtanong sa akin kung naman ako daw ba tong RHD or dumapo lang sa akin to, ganun. Sa tingin ko, kasi sa side ng nanay ko lahat sila talaga may sakit sa puso. Pero nagtataka naman ako kasi nakapag-abroad pa ako, pumasa naman ako. Lahat ng test ginawa sa akin nung paalis ako ng ibang bansa noon. Test sa dugo, HIV, lahat ng part ng sa dugo na examine, tapos yung sa lalamunan, sa breast, sa dito sa may tinetest nila kung may makakapa silang bukol. Tapos x-ray. Lahat yun pumasa ako, nakaalis ako. Tapos yung nandun na ako sa ibang bansa, hindi madali yung trabaho ko dun. Sa totoo lang, mahirap talaga siya. Parang nabigla yung katawan ko sa ganong klase ng trabaho ko. Kahit na may sakit ako, hindi ako pwedeng mag-stop sa pagtatrabaho kasi kakaltasan yung sinasahod ko. Kaya ang ginagawa ko, kahit nilalagnat ako dyan, kahit talagang masama pakaramdam ko, sige, duty pa rin ako ng duty, hindi ako nahinto kaka-duty. Kasi sayang yung kaltas. Kapag nag-absent ka ng isang beses sa trabaho mo, 2 araw yung kakaltasin sa yung sahod. Diba? Kaya titiisin mo na lang din talaga yung pag nag-absent, pag nag-absent ka ng Huwebes, pag natapat ng Huwebes yung absent mo, 2 araw yung kakaltasin na sahod. Pero kapag mga namang araw, yung normal lang na araw na iba, yun 1 araw lang, pero hindi basta-bastang makaka-absent ka dahil sa pag kukuhain ka pa nila ng medical certificate na ikaw ay may sakit ka, pupunta ka pa sa mga doktor. Siyempre wala ka namang pangsahod, wala ka pang pangpadoktor, at saka sayang yun, at malibang sa sayang, abala pa yun. Kaya hanggat kaya mong kikilos, talagang mag-aano ka na lang, papasok ka na lang sa trabaho. Ang trabaho kasi doon para siyang same sa housekeeping na cleaner, parang gano'n, parang pinagsama siya. Ang kadalasan na nililinisan namin mga villa, hotel, condo units, yung gano'n. Minsan 2 duty, minsan 3 duty. Kunyari sa isang villa, may isang malaking villa hanggang 3rd floor, yun ang laki. Kailangan mo yung tapusin 2 oras lang. Tapos siyempre magmamadali ka, sige trabaho, sige, kasi may susunod ka pa na duty. Punta ka naman ng hotel o kaya ng condo, ganun, diba? Ganun yun. Kaya sobrang pagod. Naalala ko yung mga kasamaan ko, talagang pare-pares kami, isa na sa trabaho na ganun, nabigla kaming lahat. So sa tingin ko, meron na ako dati, pero hindi pa siya malala, kaya hindi siya nakita doon sa x-ray. Siguro nag-trigger na to ngayon nung aalis na kasi ako ulit ngayon. Sana meron na akong amo doon, meron akong company doon ulit sa Qatar, may visa na rin ako, binila na rin ako ng visa. Medical na lang talaga ang problema sa akin. Kaya ang excited ko naman, agad akong nagpa-medical. Doon na na-detect yung sakit ko na ganito. Hindi na ako nakaalis. Umaasa pa yung company na baka lang to, baka kailangan i-repeat yung x-ray. Nakadalawang repeat na ako ng x-ray. Tapos nung susunod na to the echo na, wala na, talagang nakitaan na nila ako ng lamat. Kaya sinabi ko na lang sa employer ko, walang magagawa. Nalungkot din yung company ko, sabi sa akin ng company, kung sakali daw gumaling ako, apply lang daw ko ulit sa kanila. Sabi ko, sige po, kung gano'n.
ganun daw talaga ang buhay ko. Huwag daw ko sana ika-depression ganun na sitwasyon ko. Hindi naman ako nade-depress. Kumbaga, wala naman akong magagawa eh. Diyan na yan eh. Tapos, may nagtanong din sa akin kung ano ang pinagkaiba ng injection doon dito sa lower back ko sa baba ng balakang kaysa dito sa balikat. Dito po sa balikat, naglalasted yung pain niya 7 to 8 days. Talagang pag iginalaw mo, nagalaw lang yung balikat mo, sobrang sakit. Pero dito sa may lower back ko, diba nakita niyo yung video ko nung nakaraan, dyan ako in-inject 3 days lang, wala na siya. Kaya mas maganda pala na dyan siya in-inject. Kaya pala inaano ng doktor na dyan na-inject kasi mas less yung pain. Kaya pala sabi sa akin nung nurse nung nag-inject sa akin, sabi niya hindi ka masyadong masasaktan dito, ilang araw lang ito, sabi niya. Tama siya. Kasi nung una dito pa ako sa braso, kasi akala ko talaga mawawala din yung sakit. Diyos ko, 7 to 8 days masakit pa rin. Ang labahan ko tambak na. Siyempre masakit yung balikat ko, hindi ako makalaba. So ayun, nasagot ko na po yung tanong. Okay, yan. Please subscribe and like and share po sa YouTube channel ko. Thank you po.